Kabilang sa dadalo sa canonization sa linggo, ang babaeng taga Costa Rica na pinagmilagrohan ni Blessed John Paul II. Ikwento niya kung paano nabago ang buhay niya ng dating Santo Papa. At mula sa Vatican, may ulat on the spot ang aking partner na si Rafi Tima. Rafi, anong kwento sa iyo? Tsaka talagang natsyempohan niyo ba yung Costa Rica na pinagmilagrohan ni Blessed John Paul II? Oo, partner. Well, maswerte talagang ang GMA News na mapalad na nasama tayo dun sa grupo ng mga Costa Rican na journalist na nakapanayam itong ang pinagmilagrohan ni Pope John Paul II. Mailap, obviously, itong pamilyang ito na naging dahilan para hiranging santo itong si Pope John Paul II. Pero nakapanayam natin o nakausap natin itong ambassador ng Costa Rica at isinama nga tayo dun sa grupo na makakausap itong pinagmilagrohan ni Pope John Paul II. At well, naka-one-on-one ng ating kasamang si Maris yung pinagmilagrohan nga itong si Pope John Paul II. Ang kwento talaga niya, bagamat hindi naman daw siya nawalan ng pag-asa nung siya'y tamaan ng brain aneurysm, talagang nasa bingit na talaga siya ng kamatayan. Pero ayon sa isang nurse na naroon, na nakausap niya na mula sa Estados Unidos, yung mga doktor, yung mga medical professionals para yung nag-urge sa kanya na manalangin kung kaya't at hindi mawala ng pag-asa, kung kaya't nagmilagro nga itong si Pope John Paul II sa kanya. Immediate daw, partner, yung healing nung mag-start siyang manalangin, kung kaya't talagang ramdam niya na ito isang malaking mirakulo. At partner, mabanggit ko lang, ito mga araw kasi medyo umaambon dito sa Roma. Pero ngayon, magbubukang liwayway pa lang, clear blue skies sa ngayon. Kaya lang may mga nakausap din tayo na by Sunday daw malamang baka umulan. Bagamat hindi pa naman sigurado kung dito sa Roma ay uulan mismo. So talagang excited na ang lahat, partner. At itong pamilya nga na ating nakausap na kinabibilangan itong pinagmilagrohan ni Pope John Paul II ay inaasahang narito sa gagawing canonization. At well, again, mabanggit ko na maswerte ngayong GMA7 dahil medyo napalapit na kay Maris yung pamilya nitong nagmilagrohan at nagbigay pa ng mga religious items. At tayo nga lang inaroon para masaksihan itong pangyayari ito, partner. So, Rafi, balikan ko lang yung sinasabi mo, yung kwento ng babae, si Floribeth Mora, na doon sa ospital, nung na-diagnose siya, doon nag-umpisa yung kanyang debosyon kay Blessed John Paul II? Well, bagamat may debosyon na raw siya kay Pope John Paul II noong mga time na yon, yung mga medical professionals pa mismo yung nagsabi sa kanya. Well, of course, sa mga ganong pagkakataon, talagang devastated na yung pamilya, maging mismo yung pasyente ay devastated na rin. Pero, kumbaga, ni-remind siya ng mga medical professionals na manalangin dahil yun na lang daw talaga yung kanyang pag-asa. Dahil, well, unang-una, sa Costa Rica, wala daw kakayahan para gamutin yung ganong klaseng sakit. At pangalawa, ay wala silang pera para magpagamot. Kaya pinauwi na talaga siya sa kanilang tahanan para doon na lang hintayin yung eventual na pagkamatay niya. So bago umuwi, ni-remind siya ng mga medical professionals doon na manalangin ka na lamang at yun na lang ang tanging pag-asa. At ginawa naman daw niya ito at immediate nga daw yung kanyang naramdaman ng pagginhawa ng kanyang pakiramdam hanggang malaman nila na wala na siyang sakit, partner. So anong magiging papel niya doon sa mismong canonization? Meron ba siyang may punto ba na siya ay babanggitin or kumbaga meron lang siyang espesyal na pwesto at sasaksihan lang niya yung canonization? Well, definitely, Pia, may special siyang pwesto doon sa St. Peter's Basilica. Dahil isa nga siya siya nga yung pinagmilagrohan. Pero hindi lang natin alam kung gaano ka-extensive nababanggitin yung kanyang pangalan, pero definitely yung case niya ay babanggitin part ito ng proseso ng pag-declare kay Pope John Paul II bilang santo. At marami daw yung sa kanyang pamilya yung darating na narito na yung kanyang anak at yung kanyang asawa. Kasama niya kahapon dun sa press conference ng Costa Rican journalist.
pero marami pa raw sila mula sa Costa Rica na darating para saksihan nga itong canonization. Mabanggit ko rin lang, partner, na since si Pope John Paul II galing sa Poland, napakaraming mga Polish yung parating na rin dito, bukod sa contingent mula sa Latin America, kung saan napamahal din itong si Pope John Paul II. Tinatayangang mga 700 buses mula sa entire Europe parating dito sa Roma para mag-witness dito nga sa canonization, at meron pa raw 70 chartered flights ang paparating dito para nga masaksihan itong makasaysayang canonization, partner. At syempre, partner, nabanggit mo lang, halimbawa, yung mga Costa Rican journalists, tapos yung mga galing sa iba't ibang bahagi ng Latin America na devotees. Pero yung expected ba na media coverage higit dun sa pangkaraniwan kapag may isang kanonisasyon? Oo, partner, kasi nga, unang-una, pinakasikat sa kasaysayan in the modern times itong si Pope John Paul II. Marami siyang bansang pinuntahan at marami siyang mga special relations sa mga bansang ito. At pangalawa, yun pang si Pope John the 23rd ay pinakasikat na Italian Pope ay ika-canonize din. So talagang yung atensyon ay napakatindi mula mismo dito sa Italia at sa buong mundo. Yung 700 na buses at yung mga 70 plus na chartered flights ay unprecedented daw yan. At of course yung coverage kahapon ay napakahaba ng pila, partner, dun sa accreditation ng mga media. At marami nagdadatingan lang na ngayon lang ina-arrange yung kanilang media accreditation. So dito mo makikita na talagang kahit sa last minute ay maraming humahabol na miyembro ng media dahil nga napakalaki ng interest dito sa makasaysayang canonization rate po, partner. So yung coverage, partner, hindi lang Latin America, pati Europe, tas syempre tayo, Asia, di ba? So halos lahat na nariyan, partner. Oo, narito na lahat, partner, dahil nga dun sa napakataas na interest, dahil sinasabi nga nila, 2 rockstar popes yung ika-canonize, at ang mangunguna sa canonization ay isang sumisikat din na Santo Papa na si Pope Francis, at inaasahan nga din darating itong si Pope Emeritus Benedict XVI. So imaginein mo, 4 na Santo Papa yung bibida din sa canonization sa linggo. So talagang yung excitement at yung interest ng mga tao at yung renewed faith ng mga tiga rito sa Italia at sa buong Europa, na alam na natin na medyo waning na yung Catholicism dito, parang nagkaroon ulit ng spark dahil nga dito sa makasaysayang event na ito, partner. Nako, Rafi, nabanggit mo si Pope Benedict XVI, si Pope Emeritus Benedict XVI na dadalo dyan. At alam naman natin no, na nung panahon niya, na-beatify si Blessed John Paul II. So, meron din ba siya magiging special na papel dun sa mismong canonization? Yun ang hindi natin pa matiyak, partner, pero ang tinitiyak lang ay dadalo siya dun sa okasyon na yun. Pero I would assume na manonood lang siya at mag-witness dito sa mangyayaring canonization. At ang sentro talaga ng seremonya ay itong pangunguna ni Pope Francis. At inaasahan talaga din natin na mabilis yung gagawing seremonya. Nabanggit na rin natin sa mga nakaraan na talagang ayaw ni Pope Francis na maghihintay yung mga tao. At alam niya na mahigit 5 milyon daw yung darating kasi na mga devotees dito sa Roma. So I'm sure hindi niya, may mga nakausap tayo mga Pilipinong pare rito na malapit sa Vatican, at sinasabi talaga niya na hindi niya hayaan na mahirapan itong mga taong ito. So very quick lamang ito, pero very meaningful para sa lahat ng mga nagpunta rito para ma-witness itong makasisayang canonization, partner. At alam namin, Rafi, na Biyernes ng umaga dyan ngayon, di ba? Oo, Biyernes ng umaga, magbubukang liwayway pa lang, hindi pa sumisikat yung haring araw, pero napakaganda nung weather. Parang sumisilip ako dito sa aking hotel room, nakita yung dome ng St. Peter at cloudless day. Pero sana ay magtuloy-tuloy itong ganitong weather. Malamig, partner, parang Baguio weather sa December. Ganun yung weather dito, so napaka-ideal
para sa napakaraming taong magtutungo dito. Hindi mainit pero hindi naman sobrang lamig. So perfect lamang para ma-witness itong ganitong makasaysayang okasyon na partner. Alright, so tingin mo, partner, baka mamayang gabi may mga naka-camp out na dyan dahil sabi mo 5 milyon yung inaasahang deboto o talagang Sabado na sila mag-uumpisang maghanap ng kanilang pwesto dyan? Posible raw na ngayong gabi pa lang ay meron na dahil nga yung mga nakaraang malalaking okasyon dito ay a day before ay nagka-camp out na yung mga tao pero eto medyo marami-rami talaga. More than 4 million up to 5 million yung inaasahan. So hindi talaga magkakasya dun sa may harapan ng St. Peter's Square. 300,000 plus lamang yung safe capacity ng area na yon. So marami na yung magka-camp out across the Tiber River para lang mauna sila kapag pinayagan na pumasok dun sa mismong square. So I'm sure inaasahan natin ngayong hapon pa lang marami na tayong makikita mga nakalatag ng kanilang mga sleeping bags dito sa may labas ng St. Peter's Square at mga tent. So yun yung aabangan natin na mamaya, partner. Alright, maraming salamat sa iyo. Ang aking partner po na si Raffy Tima, live mula sa Vatican.